ang kamay. Nakadami-dami pa rin nga ano. da, ang, ang ulam po ay pritong isda at gulay na upo. Ano yan? Upo? Opo. Ginisang. Good morning po mga kabras. Panibagong araw na naman po ng ating vlog. At ako po ngayon ay nagwawalis po dito sa labas. At medyo po ako'y napapagod na. At nakapagwalis na po tayo din ng harapan. At ngayon po ang wawalisan ko ay arpong sahig po din sa teres. At medyo po alikabok at dahil po ng po si Concho naririto. Dito na po ulit na tigil. Ilang araw na po dito. May nagwawalis po muna din sa teres. Pero ang pinakawalis na yung harapan. Dami po ng balahibo ng suso. Hindi walis at dahil po ng mga agim. Una, huwag ka maingay. Nakikita mo na naman si Concho. Basta po nakita si Concho, maingay ni Luna. Si Concho naman, pakita ng pakita. Dami po naman. Nga pala ang taspan eh, nasa ito. Yan. Dami po ng buga-buga. Ayan, dami po ng buga-buga. Tataas ko pala ang trapal na rin yung mali aliwalas. Una ko lang po din at aking dadakotin. Pati po bintana ay kuhan. Maagi na naman. May nangunguha po ng avocado doon sa baba. May nangunguha po ng avocado. Akin pong pagkukukuhan aring mga hanger ang aring. Ari ko'y pinagtanggalan tatero man ng damit kahapon. Iiwan po ang hanger. Ang kinuha lamang ko'y damit. Itataas ko po yung trapal para po lumiwaliwanag. Eko. Ang aking kamay. Paliwaliwanag muna itong teres. Tataas ko po muna itong trapal. Panas. Para po pati lumiwaliwanag.
dami pala din ng pangkay ng avocado. Yeah. Puro lupa. Kinabsik po pag naulan. Kaya po malupa. Mangin-hangin na. Ayan, lumiwaliwanag po kung maitaas ang trapan. Bago mamaya uulan na naman. Kanina nga po'y nag-aambo na naman. Titiklopin ko pa ang plastic na aray. Nadating yung kasamahan ng nangunguha ng avocado. Gano'n nga kuha niyo na avocado? Gano'n ka na kaya? Sabi nung unay 10, bago ginawa 15. Natuon siguro sa iniwan niya. Ang mura na po ng avocado ngayon. 10 piso na daw lamang po ang kilo. Pero yung pong pinangunguha ngayon din ginawa na pong gagawin daw pong 15 ang kuha nila. Pag po nagtatagal ng at sagsa ang bunga ng avocado namura na nga po. Kaya po gayon. Ang dami na pong nanlaglag. Wala pong pasok ang mga estudyante ngayon at brown out po dito. Kinansel po ang pasok. Kaya po si Hale, ayan, may assignment po siya. Wala nga pong pasok kaya dito sa school naggawa ng kanyang gawain sa school. Nagko-color po si Hale.
Ang laki naman ng, ang laki ng iyong ano, kaya mapuputol agad yan eh. Sabi ko ganito lang oh. Saan galing ang crayons na yan? Pinili niya? Order. Parang ballpen. Ganda. Neng. Nahirapan siyang magkulay pag Ay, ano pa. eh. Tingnan Tingnan ko nga ang kulay ni Bibe. Aba, ang galing ng magkulay. Ano ba ang mga kulay na ikukulay dyan? Berde lang. Kung alin lang ang kulay green. Inalilate na sa kulay red. Yung pang isa pa, yung kabiak niyan. Kukulayan pa yun. Yan. Tsaka yung nasa itaas niyan. Hindi na po. Yan. Are, ring isa. Yan, sa dulo ng kamay mo. Yung dahon. Yung dahon? Yung bayabas. Yan. Tsaka yung bayabas. Ayusin mo ang pagkukulay. Gandahan mo. Labis-labis ang kulay ng pechay eh. Bebe, magaling na ang bebe namin. May lagnat po ang aming bebe. Yan po si Camelo, busy din. Bakit? Busy din po ang aming Camel. Ang aking pong bulaklak, nagbukahan ng lahat. Ang Queen of the Night, nakabuka na uli kagabi. Hindi ko na ulit na pakita. Gusto sumama sa inyo. Alis na ang inay. Bye-bye. Yan po, oh. Kabuka ng lahat. Ay, ari po pala hindi pa. Ang lalaki ng bulaklak, oh. Ano pa sa likod? Yun. Nasanggahan ng dahon. Hindi pa rin namumulaklak aring aking orchids na ari. Ano kayang pampabulaklak po ng orchids? Mai-spray po. Kulayan mo ang mga prutas at gulay na kulay berde. Nakabuka na po ulit ari kagabi. Hindi ko na po naipakita sa inyo ulit. Nakakalimutan ko po eh. Ari ang papaya, oh. Neng. Dilaw ang papaya, ha. Pag hinog. Ayun pala yung tawil na yun. Kamil, abutin mo yung tawil na yung... Malaki na rin ang pakpaklawing ari. Anong kulay ng talong? Berde din. Violet. May green, ha. Ari, ang Aray ko. palaya. Niyog, ano ari? Hoy, ano ari sa... Ang dami ng pansit-pansitan. Ari kami, diyan, ari, anong kulay ng berde? Ari. Hindi pa po ulit namumunga aring kakao na ari. Pa, ari. Bagay ari pa aalisin din eh. Saka ari, bayabas. Ari, ang kukulay mo. Ang ates po, ang guyabano, may bunga na. May bunga na ang guyabano. Bubulaklak na ulit yung rose na ano, pink. Ano. Ang kamatis ko po nagtumbahan. Bakit kaya? Parang bubulaklak na. Ang sitaw ko po natutunaw po ng ulan. Kaya sa September na daw po ulit magtatanim. Sa September na daw po ulit magtatanim. Pare po yung malimit panalbusan. Pero ang bilis pong lumago.
Tingnan niyo po yung bunga ng tibig. Ang dami na po ulit. Yung ipinakita ko po sa inyo noon, nanlaglag na. Ngayon, meron na po ulit. At pati po yung sanga niya, may bunga na rin. Oh. Yan, hanggang sa baba po. Hinahagad ng tandang ang dumalaga eh. Dami po kaming ligaw na manok. Kaya po maingay ang manok. Yan ang hahagad po ng mga dumalaga. Ang ganda ng kulay ng bulak ng halamang ari. Ang dahon niya ay bulaklak na din. Rigay on din. Ang dahon ay bulaklak na rin. Yun. Yun po, oh. Ito nyo po. Ito yung pinakadulo niya. Para na rin bulaklak. Pero dahon po yan. Oh, pababa po. Oh. Lagyan mo daw ng box. Yung pong pailalim berde. Habang nataas po. Habang nataas. Nadilaw. Bago magiging pink. Oh. Ganda ng halamang iyon. Yan, namulaklak na po are. Ganda ng ano, ang kintab ng dahon. Naku, nagkabagin na. Nagapangan na po ng bagi ng aking halaman. Hindi ko pa naman po maakyat. Yan, nara po'y Pasko ang pula. Nara na may puti. Daming bunga ng palmera. Yan po yung dalaga, oh. Ari pa po ang bulaklak na maganda. Tapos ganito po yan pagkakabulaklak. Dito po sa likod may maganda pa rin bulaklak. Yung pong pinakita ko po sa inyo isang araw. Siguro po ngayon nakabukad na. Ganito po ang kanyang katawan, kanya pong puno. Yan. Ito po ganit, gayon din. Tulad po ng may bulaklak na pinakita ko sa inyo. Ayan. Saan kaya nalimlim yun? Yan po. Nakabukad na nga po. Yung mga panibagong suloy ang gumamela eh. Kayang mangga rin. Hindi ari Indian. Iba ang kanang dahon. Bango ng dahon ng mangga. Ba, ano ba lago na na re? Papan lago. Ini po, ang ganda tingnan. Yan na po yung pinanguhang avocado. Marami pa rin po ang napanguha. Hindi pa po tapos nangunguha pa po doon sa may piggery. Siguro naman po ay makaka 50 kilos pa ang avocado. Aba, nakanta. Siguro naman po ay makaka 50 kilos pa ang avocadong are. Pati po yung pinapanguha pa po doon sa may piggery. Kaya magaling po ang may tanim. Pag po na ipagbili ang bunga,
Di po ba ay may panggastos na pambili na po ng mga gamit sa bahay. Magaling na nga lang po at may kaunti pong tanim. Nakain na po sila ng almusal. At yan po ang nilutong ulam. Ano yan? Luncheon meat at saka itlog. Itlog. Tapos, tira ng gulay kagabi. Tapos may gulay pa. So yung pinagtimpla po natin yung kape yung nangunguha na avocado. Para po makain naman kahit kape man lamang po. Ikat, baka ang aso pangagat. Dini ka na diba? Bakit kayo makagat ng aso? Up. Maingay si Bornok. Pinupuan muna natin ang kape. Kain muna kayo. Kape. Asa pa si Paring Patiyo? Tapos na? Nakadami-dami pa rin nga ano. Ang dami naming abukadong hindi namunga. Namunga yata marami-rami lang yung yung pinangunan yun niyan, ana. Baka si ano yung makagat ng aso. Robilan, anuhan mo muna yat, baka makuna ng aso. Ako po ay tataas po muna doon sa taas at gawa po ng avocado. Titimbangin po yun at kukunin ko po yung bayad. Para po pambaon na rin po ni Camille. Nagagastos po ni Camille sa isang linggo 1.5 po dahil po ng kanila pong mga binibili sa mga ginagamit po sa school. Halos araw-araw naman po meron. Tapos ang pamasahe po niya 500 po sa isang linggo. 100 po balikan sa kanila pong service. Kaya po kailangan po ay may pinagkikitaan talaga. Hindi naman po ako ng pagtitinda sa itaas. At nag-iintindi nga po ako ng baboy. At saka marami na pong tindahan din sa amin. 2 na po may tindahan po din sa aming itaas. Nakakahingal. Pahinga po muna. Bago po makarating ng ibabaw ikwan. Pagod na. Kung ako nga lamang po may paghahanapan buhay, kung kaya ko pa pong maglabada, ako po maglalabada at para po yung pambili man lamang po ng aming gamit sa bahay, pambaon po ni Camille, hindi na po namin lagi isipin. Hindi na po kami maka-ipon ni Tatay Roman dahil lang nabili pa rin po kami ng pakain ng baboy. Yun, yung pong ang pinakaipon po namin nga pala, yun po sa pakain po ng baboy sa inahin. Yun po ang aming pinakaipon.
Pag matatanda na po, wala na po basta mapaghanapan buhay. Buti nga po si Tatay Roman kahit po napapagod-pagod na, ay nagtsatsaga pa rin pong magtrabaho. At ang sabi po nga ay hanggat kaya niya, hindi po siya titigil ng pagtatrabaho. Nakakahiya pong umasa sa mga anak, at ang mga anak naman po yung pinagkikitaan po construction din po lamang. Ang gusto ko po kami ang makatulong sa aming mga anak. At malay niyo po pagdating ng araw, umanlad rin ang buhay ng aking mga anak. Sila naman po ang tutulong sa amin pag hindi na po namin talaga kaya. Yun po ang akin pong pinaglalaanan. Yan, pakain yata rin ng baboy. Tayo po naggagala-gala po dito sa Kahanggan. Tao po! Oh, anong nigagawa? Sabi, nagtinatahi. Aba. Yan po. Baka po kayo may ipatatahi. Mga brief po at pantimbutas. Kaya naman napili. Ari po ang mananahe. Nagbablogger eh. Bakit nagliligalig ang mga bata? Saraduhe. Saraduhe ang sirit. Huwag mo sila ikina. Ay, gagamitin. Ano mga tinatahe niyo, Lola Laida? Sari-sari. Hindi ako yung umalis yun. Sari-sari. Pasalo naman! Ribag na. Ano bang mga ulam? Ako'y kumain ng ulam saging. Bumili ako kay Kumaring Api nung isang araw. Saging. Diba? Yung tundan. Ito na po yung pinagbilhan po doon sa avocado. Naka 800 po ako. At yan po ang nakabili na po rin ako ng 2 kilong patoka po ng aming sisiw. Kung wala pong tanim, hindi po makaka 800 at saka hindi po makakabili ng patoka. Hindi, awa po ng Diyos. May nadating pong biyaya. Thank you po, Lord. At may biyaya na po uli kami. Salamat po sa blessing. Hapon na naman po at yan, naulan na naman. Ang lakas na naman po ng ulan. Ang magtatrabaho'y wala pa. Ako po hindi pa rin nakakapagpatuka po ng manok at naulan nga. Lakas ng tubig Lakas na pala ng agos ng tubig doon. Lakas ng baha. Inani po. Lakas ng baha. Sipag ng ulan. Hindi pa makapagpatuka ng manok at naulan. Ang mag-iina po inaruro sa kusina at nagluluto. May hawak na bata, tulog. Si Robilyn po nagluluto po doon ng aming panghapunan. Gugulay po ng upo, tapos nagpiprito po ng isda. Para po may ulam mamaya. Binili ko po lamang doon sa aking kumari po doon sa itaas yung upo, tapos may dumaan pong maglalako ng isda. Nagkataon po kami nag-iintay po ng deliver po ng pakain. Yun, nakabili po ako kahit 1 kilong isda.
Kung pinagbilhan ko po sa avocado, binili ko na po ng pang-ulam. Po, patakan ng manok. Medyo madilim po at brown out. Malayo po ang binahin ng dalawang are, kaya po nga ngayon nakain. Kain ho. Ang ulam po ay pritong isda at gulay na upo. Ano yan? Upo? Opo. Ginisang upo. Ayun na kayo. Konnichiwa. Si Camille po ay nagliligpit na at kami po ay umuna ng pagkain at nagugutom na. Mga ari po ay pinagamot po si Lokdo sa albularyo sa doon po sa Balimbing. Hanggang dito na lamang po muna muli ang aming vlog at sana po ay palagi po kayong mag-iingat saan man kayo naroroon. At nawa po kayo palagi ng ligtas. Salamat po. Bye-bye and God bless.